araw, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Magandang gabi Pilipinas! At 19 ng Oktubre, Miyerkules, tuloy-tuloy ang aming pakikipagsabayan sa primetime habang sila'y balitaan lamang kami sumbungan at investigahan. Gumagana ang tatlong teknolohiya sabay-sabay sa salitang Ingles, ito ay convergence. Kami eksklusibong napapanood sa UNTV, sa website ng untvweb.com and aming social media page sa Kilos Pronto. Kaya walang dahilan para hindi nyo kami pwedeng mapanood saan man, kailanman, ka-KP. Totoo yan at live po kami mula dito sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center po sa Timog Lungsod ng Quezon. At ibinabato po namin po point-to-point fiber transmission po yan. Diretso po yan sa UNTV ang programang ito. Patuloy pa rin po ang aming pong investigasyon at aksyon ngayong Miyerkules sa inyo po mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos Pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o labas ng bansa. Ang programang ito ay napapanood din live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/Kilos Pronto. At ma-upload rin po yan yung aming pong programa araw-araw po sa aming Facebook page sa loob po ng 18 oras. Kaya walang dahilan po para hindi nyo po mapapanood itong programang ito. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Lango sa impluensya ng alak, isang lolo sa Batangas walang awang pinatay. Suspect manliligaw ng manugang. Mga gahaman sa pera ang kanilang matalik na kaibigan, inestafa. Estilo ng kanilang modus, alamin. Sigaw ng isang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Ibalik niyo ako ng Pinas. Pobreng OFW sa bus terminal natutulog. Detalye sa Kilos Pronto. Nagpakilalang anak ng dating Pangulong Ramos. Luha ang dumulog sa Kilos Pronto. Tanging hiling makitang ama't mayakap ang dating Pangulo. Silipin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, nagsusulputan na po parang kabuti mga call center dito sa Pilipinas. Nakikita mga ng investor mga malalaking potensyal na mamumuhunan dito sa sektor na itong business processing outsource. Problema, ang mga dorobo sinasamantala rin ang pagkakataon nito ay para makapanggancho. Paano rin? Ang magkaibigan Ron, JR at Jason, biktima ng call center scam. Sumbong ng biktima, estudyante pa lang sila ng kolehiyo, matagal na sila magkaibigan. Nakilala ko siya nung student pa lang siya, around 2010. Raymond Montejo was my schoolmate back in college. At the same time, siya yung leader namin sa political party namin. After I graduated in college, wala kaming communication ni Raymond. Nagulat na lang ako, bigla siya sa akin. Nag-message siya sa Facebook. Meron daw siyang call center business. So kailangan niya ng magiging HR, supposedly, yung mag-handle ng tao. Pinakilala niya ako kay Raymond. And then he told me na they're gonna invest sa call center. So I was like, I told him na parang, oy, parang okay naman tong call center kasi I see the potential ng call center na nag-boom talaga.
Hinimok umano sila ni Raymond na mag-invest para sa itatayong call center business. Sa contract, parang tatlo kami. Ang usapan kasi namin ni Adel is hati kami doon sa 300,000, 150,000 each kami. Well, basically, sabi niya, in 300,000 pesos, we can already have 30 agents and 30 computers yun running. Nakita ko naman sa projection na promising yung business. I told Je, if there's a chance, I would do investment then. I want to invest din sa business ng call center. Subalit matapos makapagbigay ng pera kay Raymond, lumabas ang tunay nitong pagkatao. Nagbayad kami ng 150,000 noong January, then 150,000 noong February. Ang masakit pa niyan is may na-recommend ako sa kanyang schoolmate din namin na nag-invest ng 500,000. So binigyan ko siya ng 150,000 in cash with a voucher. So ang ginawa niya pala, binayad niya lang doon is 50,000. And then he issued a personal check for 100,000. And that 100,000 check bounced. Ganito din ang sinapit na Mrs. Morales at Mrs. Robles sa kamay ni Raymond. Nag-offer siya sa amin ng magandang negosyo to open a call center office. So doon namin nagbigay siya ng mga business plan, proposals. So medyo na-convince din kami. Sobrang ingat namin. I don't know bakit ganun kadali na napauo kami sa kanya. Magbabago ng account, magpo-pull out ng account, magbabago ng account, mababago na naman yung terms of ng salary scheme. Tumawag na yung TL namin, ang sabi shutdown. Sa dami ng reklamong laban kay Raymond, kilos prontong umaksyon ang bitag. Agad kumilos ang bitag KP team upang kumpirmahin ang reklamo. Tornado nyo, ang ginawa nila sa akin ay kinago nila yung mga kliyente ko. Ganito kasi yun. Sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region, kilos prontong isinagawa ng mga operatiba ng NCR-NBI ang pag-iimbestiga. Ang Sunny Mead IT Center sa Quezon City ang sinasabing kinaroroonan ng itatayong call center kaya't pinuntahan ito ng NBI. Sa simpleng tanong pa lang ng NBI, itinanggi na ito ng pamunuan ng Sunny Mead IT Center. Paano po nagkaroon siya ng SAFA? Kasi po, pag may nag-inquire po sa amin ng mga seats, nag-send po kami nitong proposal. Yan po talaga yung Signature to ng boss ko pero hindi siya original. Matapos pag-aralan ng kaso ni na Raymond at Rafaeline, inihanda ang isang entrapment operation. Bilangin mo na lang wait. Hindi, iyan mo muna. Pwede ba dito sa loob? Or doon na natin bilangin? Bilangin mo na, bilangin. Pwede doon na lang. Okay na kayo dyan, sir? Sa Pagka-dropping ko na lang yung pamilya. Hulog sa bitag ng NBI at kilos pronto sina Raymond Mentejo at Rafaeline Alicante. Nahaharap sa kasong estafa, attempted estafa at misrepresentation ang mga suspect. Ngayon po mga ka-KP, kilos pronto OFW tayo. Aksyon na natin ang mga hinaing po ng ating po mga kababayang, mga heroes, mga OFW. Gustong mag-ibang bansa, doble ingat po ha. Baka kasi ang mga agency na inyo pong pinupuntahan, kung hindi po bogus, fly by night. Ilang kasi sa mga kababayan natin, yan, makikita nyo sa video, na lumipad po yan patungo sa Jeddah. Ayun, paraw sila mga basang sisyo po ngayon. Napansamantalang nakikisilong po yan sa isang bus terminal sa Saudi Arabia. Dito na sila natutulog at dito na rin po umiikot po ang kanilang buhay. Paano naman kasi? Ang ipinangakong trabaho ng ahensya na nag-deploy po sa kanila, biglang naglahong parang bula. Ang ending, ayun, wala akong trabaho. Hindi rin nila po tiyak kung kanino idudulog ang kalbaryo nilang sinapit habang nasa dayuhang bansa sila. Kaya naman, ito, kilos pronto tayong aksyon. Para bigyan po tayo ng detalye pa sa kanila pong kalagayan dyan po sa Saudi Arabia, makakusap po natin ang OFW na si Paul Andrew Lambino. Paul, magandang gabi dyan. Hello? Yeah, Paul. Paul? Hello? Yes, oo. Live ka sa Kilos Pronto, Paul, at kasama ko si Ben Tulfo at si Nika Alihar. Kumusta ang kalagayan nyo dyan? Ba't kayo walang trabaho? Hello? No. Yes, Paul? No. O hindi... Hindi tayo narinig. Oo. O, POEA muna tayo. Okay, sige. Sige, mamaya na. POEA muna tayo. Okay, Nasa sige. linya ho si Attorney Aguinaldo... Siofio. Siofio. Okay. Okay, Attorney, magandang gabi po sa inyo.
Yes, sir. Ako po yung abogado ng WISE. Opo, kayo po yung sa Wise Recruit po, Corporation. Yes, sir. Kami po yung law firm na mahawak sa WISE. Opo. Agency. Okay. Paano, ano ba ho nangyari ho? Bakit yung mga kababayan ho natin na dumaan ho sa inyo pong ahensya, ngayon kita ho ninyo kalagayan nila doon, walang trabaho. Actually, sir, nung nalaman nga ng kliyente natin yan, kinabas sa amin yung video na yan, and we asked them kasi may tumatawag nga raw sa kanilang media. And this morning, we heard that they will be patching us through your program nga po, sir. Yes, oho. Para ma-explain yung kanilang kalagayan doon. Opo. Actually, according to them, nagpadala naman na po sila ng ating representative doon, si Mr. Abdul Wahab Al-Sulaimani, who is the Saudi counterpart natin doon, na pag-negotiate sa mga foreign. So, attorney, puputulin naman kita ho ha. Ibig sabihin, meron na ho kayong mga tauhan po para ho tulungan ng ating pong mga kababayan. Ganun po ba? Yes, sir. Meron Okay. na po. Meron na po. At So, ibig sabihin po niyan, ano po ba? Meron sila may makukuha ko silang trabaho doon o pauuwi nun sila dito? actually, sir, yung ano na yun, yung speech na yun, actually, they will be speaking bahan. We will talk to kasi usap namin yung kliyente. Okay, di ho natin maintindihan ng ano, no? Pero anyway, Attorney Siopio, thank you so much po para sa inyo pong panahon dito sa Kilos Pronto. Kakusapin naman ho natin ang POEA. Nasa linya ho si Attorney Rose Duques. Attorney, magandang gabi ho sa inyo. Attorney? Training po ninyo ako? Yes, kayo po sa POEA, Attorney ho, no? Opo, sir. Okay, Attorney, sa inyo pong tanggapan, ano po pwede ho natin may tulong ho sa ating pong mga kababayan doon po sa Saudi Arabia? Hello? Yes po, go ahead, Attorney. Yes, pong sa distress worker, sir? Opo. Oo. So, yung pong may mga agency, yung cover pa po yung data ng agency nila, we are coordinating with the deploying agency para po sila ipatulungan para po sa repatriation pagpapauwi po dito sa Pilipinas. Okay. Okay ho yun. So, kayo po ay makikipag-coordinate na po doon po sa Wise Recruit Corporation. Ito po yung ahensya po, Attorney. Okay, sana po ay mabigyan kagad natin ng aksyon ha. Dahil po kawawa ho yung sitwasyon po ng ating mga kababayan. Kung nakikita ninyo sa video ngayon, dyan na po sila natutulog at dyan na rin po umiikot po kanilang buhay. Sana ho, Attorney ha, aksyonan kagad ho natin ito. Yes, sir. Meron Nawawala, napuputol. Well, anyway, kunin na natin Ben yung kanyang pangako at makipag-coordinate nitong POEA dito sa kanila pong ahensya. Alam nyo, Lex at Nika, nanunudo sa marami ho talagang mga reklamo ngayon doon sa mga OFW natin. Ito ho'y para sila hong mga, kumbaga, bumabaha ho ng mga sumbong sa atin. Kaya yung social media page natin, nakakatulong yan. May advice lang ako doon sa mga magsumbong, whether kayo ho'y nanunood sa amin saan man, kailan man, anytime, ito ho'y on-demand man, pwede nyo mapanood. Huwag ho kayong magpadala ng inyong sumbong by way of posting it doon sa comment section. And send a message para sa ganun ma-action na namin tulad nito. Maraming mga ganyan. Marami pa ho tayo. Private message. Yes. Para direkta ho ang Kilos Pronto ang asikaso ho dyan. Dahil maraming nanluloko no? Maraming nanluloko. Maraming nagpapanggap. Gagamitin pangalan natin. Yes. Yun. Yan. Kaya advice lang ho yan. Kaya yung kanina sinabi mo, Lex, good news yun. Talagang nakikinig sa atin. So sila nang bahala roon. Tututukan na lang natin. Yes. Oo, yung agency yun. Ito, good news din. Update muna tayo, Bitag, Alex. Yes. Natatandaan nyo ba yung nawawalang bata kagabi? Kagabi. Si Rufaida Said. Matapos pong maipalabas ang panawagan ng kanyang ina kagabi dito sa Kilos Pronto, nakita at naisauli na si Faida kanina alas 5 ng umaga sa tulong ng QCPD. Maraming salamat po Police Superintendent Jay Cuden, PIO ng Quezon City Police District. Thank you, sir. Sa Diyos. Nabalitaan ko kasi, napanood talaga, Siguro, so, at first, sabi nga natin,
we were thinking na yun ay child snatching. Pero meron lang naman ata nakadala sa bata for whatever reasons, parang akala kung saan. Pero nung napanood tayo, parang tinurnover doon sa kung sinong kausap natin ng police. Tututukan pa rin yan ng Kilos Yes. Pronto para malaman yung totoong detalye. Para makuha yung update. Ay, salamat. Masayang-masaya kami dito. Samantala, narito ang mga dapat abangan mamaya sa Kilos Pronto. Lango sa impluensya ng alak, isang lolo sa Batangas, walang awang pinatay. Suspect manliligaw ng manugang. Nagpakilalang anak ng dating Pangulong Ramos, luha ang dumulog sa Kilos Pronto. Tanging hiling makitang ama't mayakap ang dating Pangulo. Silipin sa Kilos Pronto. Nagbabalik pong Kilos Pronto, nauyo sa madugong insidente ang sanay pag-uusap lamang ng isang lolo't at di umano'y manliligaw ng kanyang manugang sa Batangas. Ang dalawa, parehong nasa impluensya ho ng Agua de Pataranta. Ito po yung alak. Okay. Gabi na ika-29 ng Setyembre, umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa matahimik na lugar ng Barangay Bihis sa bayan ng Santa Teresita sa lalawigan ng Batangas. Nakahandusay na sa kabaan ng National Road ng Santa Teresita ang 67 anyos na si Gilberto Padua o mas kilala sa tawag na Hil ng datna nito ng kanyang mga kamag-anak. Ayon sa autopsy report, nagtamo ang biktima ng 2 tama ng bala sa kanyang dibdib na nagresulta sa mabilis niyang pagkamatay. Dalawa yung nakikita namin ng tama ayon doon sa medical legal certificate. Dalawang dito sa kanyang dibdib na tama ng yung entry ng caliber 25. Dalawa yun ang kanyang ikinamatay. Dagdag pa ni SPO4 Arnold Mercado ng Santa Teresita PNP. Matapos barilin ng suspect ang biktima, dali-dali raw siyang tumakbo palayo sa crime scene. Base nga doon sa mga witness, ay pumunta siya doon sa may likod na sa may papuntang tubuhan. Nung pagkabaril niya, nung tumakas siya, dala yung kanyang ginamit na baril ay doon sa bandang kanluran na kung saan may taniman ng mga tubo. Nakapunta kami doon, nakita namin mayroong yung talagang traces ng dinaanan. Sinundan namin yun. Sino nga ba ang suspect? At bakit gano'n na lamang ang kanyang galit para tuluyang wakasan ang buhay ng biktima? Taong 2015, buwan ng Disyembre nang bawian ng buhay ang pangalawang anak ni Hil na si Aristotel Padua. Sa pagkamatay ni Aristotel, naiwan niyang nangungulila ang kanyang kabiyak na si Ingrid Padua at 4 nilang anak. Sa pagkakataong ito, siya namang sinunggaban ng 42 anyo sa si Arnold Holgado. Lantaran naman niyang ipinahayag na kursunada niya si Ingrid. Nung July, nagkwento siya doon sa Kubo dahil meron doon okasyon ng pamangking ko. Nagkwento siya doon sa may mga tao doon na ang sabi niya, pag naka-1 taong daw yung asawa ko, manliligaw daw siya sa akin. Pero hindi siya sa akin nagkwento dahil wala naman ako doon. Doon lang sa mga tao na nasa okasyon na yun. Dito na pumagitna ang biktimang si Hil at tinutulan ang panliligaw ni Arnold sa kanyang manugang. Kaya naintindihan ko rin naman si tatay dahil alam niya wala na yung anak niya, wala na yung asawa ko. Kaya sobrang protekta niya sa aming mag-iina. Kaya gano'n na lang siya. Kung yun nalaman niya yung ganung balita, kaya naintindihan ko si tatay. Kwento ni Teresita Padua, asawa ng biktima. Lagi raw iniinda ni Hil ang panliligaw ni Arnold sa kanyang manugang na si Ingrid. Pinakain ko pa dito bago bumaba eh. So alam ko lahat ang mga pangyayari, alam ko lahat. Umiiyak, awang-awa ako sa aking anak. Sana ako na lang ang namatay. Bumaba sa may gate, yun pa rin na sinasabi. Umakyat ang aking apo, Lola, si Lolo, pupunta ka na Arnold, kakausapin daw niya. Sa katunayan, siguro kaya ganyan ang aking, masyado ang simpi ng aking asawa dahil lagi gisgan niya, nakakatulungan na ako, umiiyak lagi. Dahil pag alasing ko, ginigising na ako, magsisimba ako. Ay nakikita na alasing ko, ako'y naiyak na. Tapos i-birthday ngayon ng aking anak. Kaya nandito.
Sana binalda na lamang. Sabi ko, sana binalda na lamang asawa ko. Alam namin na kamamatay-matay lamang ng aking anak. Ang personal na pakipag-usap ni Hill kay Arnold nauwi sa madugong harapan. Ito ang nasaksihan mismo ng apo ni Hill na si Jazreel Anthony Padua. Tapos nung medyo hindi naman kalayuan, mga walang 10 meter, ang layo namin ng agwat namin ng lolo ko at saka ng lola ko. Nakita namin nag-uusap si Arnold sa yung lolo ko sa tapat ng bahay nila ni Arnold. Tapos maya-maya, sinipa na lang ni Arnold ng lolo ko. Tapos pagputok ng dalawang yon, ang lolo ko sumubok na tumakas. Kaya nakatuwid pa ng kalsada. Tapos bago matumba, sinundan uli ng isa pang putok bago tumakbo. Tapos yung pagtakbong yon, sumigaw kasi ako kaya tumakbo eh. Nung pagsigaw ko, nakita ko, kaya tumakbo yung Arnold. Tuluyan na ngang naisampa ang kasong murder laban kay Arnold Holgado sa Batangas Prosecutor's Office. Naka-alerto na rin ang buong Batangas PNP para sa agarang pagdakip sa suspect. Actually, pagkatapos namin ma-receive yung malaman mag-imbestiga at mayroong shooting instead, nag-request agad kami ng dragnet operation. Ang ibig sabihin po nun, ibinato namin doon sa aming headquarters, sa provincial headquarters, at sila naman ibinato sa lahat ng police station dito sa buong Batangas na kung saan nakadescribe doon kung ano yung suot ng tao, yung kulay ng kanyang damit, para kung sakali nilang makita, makatulong namin sila at maaresto. Kung saan may re-report namin na may re-report sa amin ang kanyang pinagtataguan. Kung sino man ang makakakita kay Arnold Holgado, ipagbigay alam sa Batangas PNP sa numerong 0906-466-9222 o makipag-ugnayan sa Kilos Pronto sa aming Facebook page. I'm sure wala na yan sa Batangas area. Baka siguro sa anumang lupalop yan ngayon. Pero dito tayo mananawagan na Ben at Nika sa ating mga ka-KP. Dito natin masusubukan yung inyong pong tulong para sa Padua family, makamito nila ang kanilang pong hustisya. Mahuli itong Arnold Holgado nito. Talagang may masamang balak, talagang ginawa niya. Ito na si Arnold. Yeah. Kung ito ho'y nakikita niyo, kinaroroonan ho nito, kung saan man ho ito, nagtatago ho ito, malay nyo sa ibang lugar, sa barangay, malapit lang sa may Luzon, sa Visayas, yan hong wanted na hinahanap ho ngayon. Kaya, kung mahilig to sa inuman, baka makipag-inuman. Kasi kung minsan, pag yung mga taong ganyan, pinagmamalaki pang kalang krimen. Paglasing na, no? Paglasing na. Mas maigi yung palitin natin ang kanyang mundo. Yeah. Sa tulong ho natin. Kasi namatayan na siya ng anak, namatayan pa siya ng asawa. Okay. Okay, Lex at Nika, no? Itong sumbong na to, hindi to first time na lumapit, the second time, the third, we want to make sure na itong paglapit nyo sa atin, ito ho'y panawagan dapat. Pero makita ho natin na may lalim ang kanyang sumbong. Magiging maingat tayo, kaya ang ginawa natin sa unyang pagpunta niya sa atin, hinahanapan natin ng dokumento. Ngayon, ang dala niya sa atin, certified birth certificate sa NSO, National Statistics Office. So ngayon, para dyan, kasi kiniklaim ho ni Angelita Martinez Ramos. At gusto niya raw kasi makita at mayakap ang kanyang amang matagal niya nang hindi nakapiling, si dating Pangulong Fidel V. Ramos. At meron siyang dokumento ngayon at magpapatunay na siyang anak ng presidente, nandun yung tatay. So kakausapin natin. Eto ho ngayon si Aling Angelita. Ano ho ba ang kahilingan natin? Kung baka gusto mong manawagan muna sa iyong ama. Ito ho talaga, kanina pa umiiyak to Sige, go. Sige ho. Angelita. Sige. Nananawagan po ako na hiling ko lang po na makita ko yung ama ko tsaka yung nanay ko. Sa tagalan ng panahon, umabot na ng 50 years, may 53 years. Sa tagal ng panahon. Ngayon, kaya ako lumapit dito kasi gusto ko pong makita dahil wala po akong kakayahan ng lumapit sa kanya. Lex, just kanina nakausap natin to make it a lot easier para sa kanya. Sinubukan niya raw ng mga 2005, 2006 na lumapit daw sa
sa Pangulo kasi hindi siya makalapit. At the same time, for whatever reasons, with maybe good intention, kapatid daw ata mismo ng Pangulo ng babae at nasabi niya sa atin, pag nung lumapit siya, hindi siya pinalalapit. Pero alam nyo ang kwento nito, ano, na hindi natin sinasensationalize to. Ito yung walk-in, tinatanggap po namin to with good faith. At naniniguro ho kami na lahat ng ginagawa namin nagkakaroon muna ng investigahan. Patunay ho dito. Sa amin lang ho, at ang panawagan ho ni Amelita, kung kayo ho'y nanonood dito, gusto lang ho namin talagang ipagkaloob sa kanya if there's any possibility for reunion. So, ang mga sinapit niya, just to make it a lot easier, kasi baka umiyak, tumulong maraming luha, no? Marami siyang dinaanan na hindi na natin pwedeng sabihin nung siya'y tumira sa kanyang parang nag-aalaga ata yung caregiver, and she was abused, parang ganyan, guardian niya. So although sinabi niya rin kanina based on her kanyang kwento na talagang mahal na mahal siya ni President Fidel Ramos, at naalaala niya pinakakain pa siya ng sinangag. Ito na yung dokumento. Patingin na Angelita. Nakita mo na at nakapiling mo ba si FVR dati? Yung 1960 po. 60. Ilang taong ka noon? Mga 6 na taon. 6 na taon. Hanggang 8. Anong siya nun? Sundalo pa ho siya nun? O Naging chief of staff yata siya. chief of staff? Oo, tama. Ate, magsatanong pa ako ha. So, ang ama mo, si FVR. Ang nanay mo? Si Emilita. Si Amelita. Emilita? Anong nangyari po? Bakit kayo nawalay? Ayun, Amelita. Kasi po pinagkatiwala yata doon sa katulong. Tapos tinakas niya ako doon sa pupunta ng Dumaguete. Nang yung katiwala. Ito po yung Kaya nga birth po yun certificate yung nila. nangyari. Mas maganda siguro pakita Tapos, natin. Pakita natin. sinubukan mo talagang Ito po. makatagpo ulit si papa at mama mo. Tagal na kasi panahon. Matagal na. Okay, ito yung birth certificate po. Makikita ho ninyo. Pakita siguro, mas maganda Yung pakita name natin, of father ho niya, name of father po niya ay nakalagay ho dyan, Fidel Ramos. Ito po. I-zoom in mo pa konti. Ito yung, ito po yung, ito yung father. Ito po yung nanay, Amelita. Amelita Martinez. Okay, yan po. Certified to, Certified ng NSO po ito. Hindi mo ito gawa-gawa At the same time, ako naman papakita natin. Ito ay may mismong resibo sa releasing ng East Avenue, at may resibo ho rito, at merong hong mga lahat kaukulang papakita na rin natin. I-close up mo nga para makita. Kasi mahirap na, baka pagdududahan yung dokumento. Certified ho to, ito ho, yung may resibo, releasing section na talagang certified ho to. Ito yung hinanap ho natin sa kanya na pakita na siya'y talagang anak. Lahat ho dito ipinakita niya sa atin. So, sige, kung sakaling nanunood man yung kanilang, kasi tinawagan natin yung kanilang appointment secretary staff, at sabing i-appoint ka, pero kung sakaling nakaabot na kay former President Fidel B. Ramos, kung gusto mo mag-Ilocano, pwede. Kung gusto mo mag-Tagalog, it's okay. Parang ikaw mismo na nakikita niya ngayon. After all, 53 years na hindi pa sila nagkikita. Sige ho, Ma'am Angelita, panawagan ho ninyo kay former President FDR. Ma'am, hindi po ako marunong mag-Ilocano. Tagalog. O di Tagalog. Daddy, kung naalala mo ang anak mong panganay, nung iniwan mo ako doon kay Naning, sana maalala mo man ako. Kasi matagal ng panahon eh. Hiling ko lang na magkita at mayakap naman ko kayo. Lalo na po yung si Mama, mula nung hindi ko po talaga siya nakita. Gusto ko po talaga siya mayakap. Hindi ko po ako nagagalit sa inyo kasi tanggap ko na nangyari po sa akin sa buhay ko ngayon. Kahit hindi. Totoo naman, Daddy, na hindi po ako nakapag-aral dahil sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Okay. Ganito. Tinatawag, Ben, na yung lukso ng dugo. Anyway, sige, yan may solusyon tayo riyan, okay? Ito nang hakbang na gagawin na. Nakausap po ng Kilos Pronto team ang appointment secretary off-cam ni dating Fidel B. Ramos na si Oscar at Miss Arlene. Pinapupunta bukas si Aling Angelita Ramos, ang kanyang apelyido, sa kanilang tanggapan para personal makausap si Mrs.
at makausap din si ito, posibleng makipagkita sa kanya, i-appoint siya kay mismong Pangulong Fidel V. Ramos. Ang kwento niya kasi talagang mahal siya nung mahal siya nung At wala, FBR. wala siyang sama ng loob. Gusto niya lang talaga makita. Ilan taon na ho kaya Ate Angelita? Ano na nga ako, magsi-61. 61. Okay. Senior citizen at least na. senior citizen to senior citizen. Simpleng kahilingan, pero pag nagkita ito, napakagandang Reunion. kwento ito. Okay. Salamat, Ate. Okay. Good luck tomorrow, ha? God bless sa inyo lahat. Sasamahan ka namin para doon sa Salamat. pagkikita yung mga papeles mo. Thank you, Nay. Okay. Diyan muna kayo, Nay. Diyan muna. Samantala, para sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras, 24/7 pong bukas ang aming Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng mensahe sa private message. Wag sa wall, ha? Wag sa comment section. Wag pong kalimutang mag-iwan ng inyong contact number at tatawagan kayo ng KP Team. Sa pagbabalik ng Kilos Pronto, abangan ang kwento ng isang cancer survivor sa Hiwaga. Diyan naman po kayo. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto at kasama mo natin dito ang mga residente ho ng Sampaguita, Taytay, Rizal na sina Nemrod Dasilo at si Michael Deleganza. Ito si Michael at si Nemrod, yan po, nakikita niyo sa TV screen. Ang kanil pong nirereklamo, dahil 20 years na daw ho sila naninirahan po dyan sa nasabing komunidad. Ang problema, abay pinapaalis daw sila ng isa pong nagpakilalang empleyado daw ho ng Urban Poor Affairs Office o UPAO. Ibebenta na raw kasi ang kanila pong tinitirhan sa isang nagkaka-interest pong investor. Kaya kunin ho natin ang reklamo ho nila mula kay Nemrod at kay Michael. Okay, sino mauna? Michael? O si Nemrod muna? Siya po. Nemrod, okay, ba't gusto daw hong bilhin ito ng isa pong investor? Ano bang katayuan ng inyong pong bahay nyo dyan? Gusto pong bilhin itong lugar na ito kasi maganda ng pagtayo ng negosyo. Actually, matagal na kami dyan noon, wala pang nagkaka-interest niyan. Okay. Ngayon, pinipilit na kami ibenta namin kahit ayaw namin. Gusto nilang ipagbili namin sa kanila. Kaya nga, ito si Mila, pinatawagan ako, hindi ako pumunta para ibenta itong tinitirikan namin. Okay. Yung iba, nabenta na. Nabenta na. Yung mga caretaker lang ang nakatira. Yung mga may-ari talaga mismo hindi naman nagbenta. Pero binakura na yun. Okay, para maintindihan ng ating mga viewers rin, ang inyong lupang tinitirikan ngayon na tinitirhan ninyo ay in-award sa inyo ito ng anong gobyerno? Actually po hindi pa ito na-award. Hindi pa. Okay. Ano pa lang kami, nasa home Listahan stage kayo. na ano pa, parang kasi ito pinatitirahan lang ito ng gobyerno pansamantala. At kapag siguro pagdating ng panahon may award sa amin. Okay. So ngayon, ang inyong posisyon ngayon, ayaw nyo ibenta dahil wala kayong ibang malilipatan. Parang gano'n ang inyong pong stand ngayon. Okay, Michael, ikaw rin. Ganun rin ang stand mo, Michael? Ayaw mo rin ibenta itong lupa nito? Yes sir, ganun din po ang aking paninindigan sapagkat ito po napaghirapan na rin po namin. And at the same time, nasimulan namin yung pag-iipon para po lahat ng aming patutunguhan panghabang buhay po na matitirahan. Okay, makakausap naman natin ho ang OIC ho ng UPAO. Ito po yung Urban Poor Affairs Office. Walang iba kundi si Mila Moniz. Mila, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Kasama ho natin si Ben Tulfo at si Nika Alihar para pag-usapan itong issue po tungkol po to sa lupa. Ano ba ho? Meron po ho bang kapangyarihan po bang UPAO para pagsabihan po itong mga naninirahan po dyan na pwede nila ibenta yung lupa? Ay, wala po. Wala pong karapatang magbenta ng lupang gobyerno. Wala pong kapangyarihan na ibinibigay. Ang tanging gawain po sa opisina ng UPAO ay upang inayos ang mga informal settlers. Tulungan sila kung sakasakali at merong mga nag-aagawan at nagbebentahan. Yan po ay aming pinisigilan. Okay, so madaling salita, hindi naman ho ninyo sila pinupwersa na umalis ho dun sa lugar ho yun? Ay, wala po kami pinupwersang tao
unang-una po, wala po kami napupuwersang tao para po umalis sa kanilang mga lugar. So, hindi ko na po alam kung saan po itong pinag-uusapan natin at kung sino po yung mga nagre-reklamo upang kami ay upang ang upaw po ay itamay po sila sa mga ganyang usapin. Okay, nandito kasi sila Nemrod at si Michael at sinasabi, ang upaw daw ay lumapit sa inyo, no? Opo. Ayun, paano ho ninyo ma-explain mo ito, Nemrod? Totoo ba yung sinasabi ni Mila? Ito si Mang Mila, nagpunta doon sa lugar namin. May mga panibagong nagpapagawa ng bahay dahil hindi nga nabili yun ay pagbili. Ang sabi nito ni Mang Mila, itigil mo na yan at kukunin na namin lugar na yan. Oo. At saka siya, may bahay din sa doon na pinapagawa. Mila, anong tugon mo doon, Mila? Nagpunta po ako doon sa lugar kasi po yung lugar na yon hindi po ipinagbibiligan kasi lupang gobyerno nga po yun. Ang alam ko po na mga pinagbabayaran dyan nung nakabili po ng lote ay ang mga structure lang po. Pero hindi po upaw ang nagbili. Actually po, nung nagkaroon po ng bayaran dyan, ang inyong pong lingkod ay 2 araw na may sakit at karamdaman. Nung po nagkaroon ng bayaran, yung pong abogado at mga ahente nang nakabili ng lupa dyan sa lugar na yan, sila po ay nagtungo sa aking opisina nang hindi ko po alam na nagkaroon po doon ng pagbabayaran. Pero dingit po yun sa aking kaalaman. Hindi po pinaalam sa akin ng aking mga staff dahil po ako ay kasalukuyang may karamdaman ng mga panahon yan. Kaya, okay, Mila. Opo. Sige po. Para maiksi nating maayos itong problema nila Michael at ni Nemrod. So, maaring pwede silang tumagal pa rin po dun sa kanila pong tinitirikan pong lupa? Meron po silang pagkakataon. Kaya lang po, hindi ko po matiyak kung paano po ang gagawin dyan dahil wala pa po sa ngayon na pinag-uusapan tungkol dyan sa lupang iyan. Okay, Alex. Mila, quickly lang, kinikilala niyo ho ba sila na para sila, may karapatan nandoon? Kasi parang sinasala ho natin kasi para magkaintindihan. Sila ho ba may karapatan doon? Or kinikilala niyo sila bilang rights na manatili sa lugar na yun? Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay ang final na desisyon dyan po sa opisina. Alright, sige. Kung hindi nyo bigay, ano hong status nila? Ano hong status nila ngayon para matapos na tayo? Tapos papapuntahin namin sa opisina para magkaayos ho kayo. Anong status nila? Parang walang katiyakan ho. Sir Alex, actually po, nagpadala po ako ng invitasyon sa kanila at paanyaya upang sila po ay makausap namin. Okay. Siguro po dyan sa usapin na yan. Maigi siguro, Nemrod at Michael, puntahan na lang ninyo para malinawan siguro kung anong status ninyo doon. Kasi wala namang pwersahan do dito eh. Yun naman ang promise ni Mila. Okay. Mila, thank you so much po. Salamat po, Mila Moniz. Mula po. Maraming salamat po. Para quickly lang, para masiguro. Internal yung problema ninyo. Kami hindi pwede manghimasok pero pinakinggan namin kayo. Subalit para kayo'y makilala, kung lehitimo doon sa lugar na yon, kinakailangan nakikilalanin ho muna kayo. May pagsasala ho yan, sinasala muna kung sinong lehitimo at hindi. Pakiwari ko, siguro magkaintindihan muna kayo. Kapag medyo nakuha nyo na yung pinal, kung ano ba talagang status nyo, tingin ko nasa purgatorio pa kayo eh. Ngayon, ilalagay natin kayo nalilito. Bago kayo mapunta sa langit o huwag naman sa impyerno, usap muna kayo, ha? At least narinig naman ng bawat panig. Okay. Thank you, Nemrod at Michael. Po. Alright, dyan lang muna kayo. Kaya, mga ka-KP, para sa Pukaw na mo! Ibig sabihin. Haba pa nitong intro, Sige, aksyonan na natin ang reklamo ng presidente sa barangay Damayan lagi. Sa Quezon City, tungkol sa nakakasulasok daw na chemical na kanilang nalalanghap. At sa videong ipinadala ho ng concerned citizen na si Dino sa Facebook page ng Kilos Pronto, nagmumula raw ang amoy nang biglang sumulpot ang isang car painting shop sa gilid lang ng kalsada 11th Street, New Manila, sa nasabing barangay. Makikita sa video. Tingnan natin, ang lalaking ito na abalang-abala sa pagpipintura. Nasaan yung lalaki? Video pa lang yan. Ito'y, rinuduce ko to, bakit cold? Okay, yan, nagpipintura. At nagpapasikip din ng daloy ng trapiko at hila-hilera mga sasakyan. Nakikita nyo naman dyan. Minsan raw, ito'y pinatigil na ng City Hall, hindi munisipyo ang Quezon City. Singkapal na daw ng pinturang mukha at ang apog nitong may-ari na naturang car painting shop.
Kaya hindi ho natitinag itong may-ari nito. Siguro natutulog sa pansitan itong barangay na kinakailangan pukaw na mo sa barangay. Para aksyonan ho natin dyan, sino bang nasa linya ho natin? Siguro unahin mo muna natin to kasi nasa linya bang barangay or... Okay. Ito kasi hindi daw natitinag kung kayo'y nanunood ho sa amin. Diyan sa Damayan lagi. Ito na nakaabot na kayo. Ngayon, para sa amin, dito naman sa Quezon City, ito ho'y nakaabot na rin. Si Gary, di ba? Gary Domingo. At nakausap kanina to, medyo may kunting problema lang tayo sa signal. Sisiguraduhin namin yung hong nagpadala ho ng sumbong na yan, hindi ho namin, ito ho'y kung makapal ang kanyang apog. At medyo nandiyan na si Gary? Chairman. Si Chairman. Okay, sige. Chairman Boy Tanyag, magandang gabi. Live ho tayo sa UNTV. Kasama ho natin si Alex Santos, ganon din ho si Nika Alehar. Kumusta ho kayo, Chairman? Chairman? Chairman Boy? Wala. Chairman Boy. Nalagutan ng dila si Chairman Boy. Hindi na mahalaga sa atin yan. Pero dapat, Chairman. Pukaw na mo! Gising natin nung diha. Gabi na. Pero matulog na sila. Pero, mahirap kasi po sa nagkaka-traffic doon sa lugar. Di ba, nakakasinghot nga ng chemical yung mga tao. Yun yung problema doon eh. Pero ito, sigurado, madaling aksyonan to. Dahil alam nyo, ayan hoy, pag nakaabot yan sa doon mismo sa administrator na si Gary Domingo, patay kang bata ka, Chairman, patatawag ka dyan. Kaya ngayon, unahan nyo na kami. Mag-uunahan lang tayo. Anyway, napukaw na mo dito sa aming pukaw na mo dito ho sa aming programang Kilos Pronto. Kala ko iba na programa natin. Okay, upang hiwaga ng buhay naman tayo mga ka-KP, isang ginang ang balik na sa normal ang pamumuhay matapos i-clear ng doktor sa kanyang stage 2 breast cancer. Bagamat pinanghinaan ng loob, hindi siya sumuko sa pakikipaglaban sa buhay. Narito ang kanyang kwento. Ako po si Alma Arenas, 45 years old. Ako po sa kasalukuyan ay isang cancer survivor. Noong 2009 ko natuklasan ito. Tapos, noong 2009 na yon, nag-undergo na ako ng chemo. Eh, syempre, para kang binaksakan ng langit at lupa. Nung naramdaman ko yun, hindi na ako nagtrabaho. Feeling ko noon, wala na akong pag-asa. Ganon kasi pagka nagkaroon ka ng ganitong karamdaman. Pero dahil ando na yon, nilakasan ko na lang ang loob ko. May nagpayo sa akin na ako ay mag-herbal during my chemo. Meron akong friend na umiinom siya, diabetic siya. Sabi niya, try mo, wala namang mawawala. Tinanong ko din sa doktor ko yung, hindi ba makakasama sa akin yun? Hindi naman daw, sabi. Sa Cardinal Santos ako nagpapagamot sa Green Hills. Sabi niya, wala namang masama dahil herbal lang naman yun. Ang naitulong sa akin nung nagkikimo ako, hindi ko naramdaman yung ako'y nahihilo, yung ako'y nanlalambot. Yun ang naging tulong sa akin ng King's Herbal. Tuloy-tuloy ako, nagpakimo ako ng 16 cycles. Tapos sinabayan ko ng King's Herbal habang ako'y nagkikimo. Oo, nag-cancer free ako after 1 year. Nagpa-check uli ako, bone scan, liver scan. Lahat chinek sa akin, cancer-free na daw ako. Mammogram, SGPT, yung kasing SGPT, total package na sa dugo yun eh. Clear naman lahat, awan ng Diyos. Pero itinuloy ko pa rin pag inom ng herbal. Papacheck up pa rin ako, every year. Kasi yun naman ang required ng doktor eh. Yearly. Siyempre, unang-una nagpasalamat ako sa Diyos. At saka sa mga taong tumulong sa akin, sa doktor, sa King's Herbal. Masaya ako, happily married. Mas masigla pa nga ako ngayon kaysa nung wala akong sakit eh. Happy family. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Eh, ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin.
Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Sa mga coffee lovers dyan na gusto ng tahimik na ambiance para mag-chillax, may bagong coffee shop na puntahan sa San Juan City. Bukod sa mura na, maaaliw rin kayo sa mga ethnic nilang disenyo. Likas sa ating mga Pinoy ang pagkahilig sa kape. Patok sa panlasa at presyong abot kaya. Yan ang dinadayo sa San Juan City, ang Cafe Tribu. Welcome to Cafe Tribu. Kakaibang coffee shop ang Cafe Tribu. Existing market natin is talagang the typical na mga high-end na coffee shop na may touch ng Pinoy. Ang market namin is masa and at the same time, mas affordable as compared sa mga existing coffee shop. Pagpasok mo pa lang sa Cafe Tribu, bubungad sa'yo ang mga ethnic nilang disenyo. Maganda at organisado ang Cafe Tribu. Kung makikita nyo po, yung mga ethnic characters na nandito sa aming coffee shop. So yun yung ating trademark, kumbaga, na ito'y may touch ng Pinoy. Mura, pero komportable ang mga upuan para sa kanilang mga kliyente. Talagang mag-e-enjoy ka kasama ang barkada. Pag pupunta ka dito, mapipil mo yung relax ka, komportable, talagang typical Pinoy style with a touch of modern twist. Kung nais mong malasahan ang kulturang kape ng Pinoy, dito lang magpunta sa Cafe Tribu. Okay, dito na tayo sa ating pong kilos prontong pagsalaw sa mga balita. Ano ba mga trending ngayon? Ito, viral ngayon po sa social media ang pag-araro ng isang pulis mobile ng NCRPO sa mga ralisang pong Lumad at Moro. Diyan po sa tapat po yan ng US Embassy kanina. In-upload po sa Facebook ni Mon Ramirez ang video ito. Oh, play nyo na. Play nyo na. Play nyo na yung video. Pakita natin sa ating pong mga viewers. Kung sakaling hindi man nagkalat na, trending na ngayon yung Lex. Wala ba tayong video niyan? Anyway. Wala tayong video. Pero Lex, parang nilabag ata rito talaga yung sinasabing protocol, yung procedure. Procedures sa manual ng PNP. Hindi magugustuhan
nagugustuhan to ni Chief PNP. Yeah. I'm sure na lalo na kay Digong magagalit dito. At ang nakilala na ho yung driver ng police mobile na yun. May family name po sa kanya pong uniform na KHO. Ko. Siguro imbestigahan to. Wala rin akong makitang dahilan para gawin niya yun. Kasi walang clear and present danger. Yes. Hindi naman hostile yung sinasabing mga Kapatid na lumad at moro natin yun. Mga katutubo natin. Sus Mariose. O isipin ho natin na may mga manual ho ng mga puliso natin, you have to respect yung dignity ho ng tao. Pero kung mapanood nyo yung video, sobrang pagkagawa. Habol ito. Ito naman, pinaalalahanan natin ang mga taga-norte o sa Northern Luzon, particular po mga nasa Cagayan province at maging nasa Kalingap, Apayao at Isabela. Doble ingat po tayo dahil po sa parating pong bagyong Lawin. Super typhoon na po yan. Signal number 5 na po sa Cagayan. Signal number 4 naman po sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Calayan Group of Islands. Signal number 3 po sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales at Northern Quezon. At signal number 1 po dito po sa Metro Manila at ilang pong lugar po sa Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Cam Norte, Cam Sur at maging sa Catanduanes at Albay. Yun. Okay, magdalandfall mamaya Ingat po tayo ha. Ingat, mag-ingat. Yan ang isang oras ng mabilisang aksyon sa inyong mga reklamo. Ako si Ben Tulfo. Nika Cleofe Alihar naman po naniniwalang sa bawat sumbong, serbisyo publikong may puso ang hatid namin sa inyo. At ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas, mga ka-KP, sama-sama po natin tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!